Okay, sige po. Sige po, Dr. Follow later. Yeah. Alright, sige po. So, later on, maririnig natin ulit si Dr. Lorraine, pero just a speculation from any one of you, particularly dun sa Vince, telling na mali yung finid ko, what could have happened between the President and himself dun sa possible na conversation kaya na nangyari? That's why he actually, during the BICAM was enforcing na dapat ibalik yung amount na gusto niya. What could have happened? What kind of conversations and ano yung naging purpose doon kung bakit sabi ito okay na to, that was what they submitted, and eventually ngayon naman sasabihin mali yun, dapat ito yung tamang amount and all. Kung may speculations lang kayo. May I comment on that? Sure po. Well, unang-una, kailangan po malaman ng ating mga kababayan kung ano ba yung National Expenditure Program. Una muna, i-define natin kung ano po yon. Kasi po, yung National Expenditure Program, budget ng Pangulo yan. Ibig sabihin, sa ating saligang batas, tuwing taon, obligado ang ating Pangulo na magsumite ng budget para sa kanyang panggobyerno. So ito po yung definition ng National Expenditure Program, which is included in the mandate of the President under our Constitution. The Philippine President's proposed national budget for the upcoming fiscal year. Yun po ang National Expenditure Program. This is prepared by the DBM and submitted to Congress for deliberation, acting as the basis for the General Appropriations Bill, which eventually becomes law. So, ibig sabihin, bago ipipresenta yan, every I think sometime in the month of August, after the State of the Nation address, obligado na magsumite ang ating Pangulo ng kanyang iniisip na ano ba ang pagpapatakbo ng gobyerno. Magkano ang kailangan na pondo para ayos ang pagpapalakad ng ating gobyerno. So, ibig sabihin, ano ba ang NEP? Bawat departamento ay gumagawa ng kanilang budget kung ano ang mga kailangan ng bawat departamento. So, pagdating yan sa Kongreso, re-reviewin lang. Kaya dapat ang ating Pangulo, kung matalino siya, kung maayos siya, matino siyang Pangulo, hindi pwedeng palitan yung kanyang budget. Busisiin lang ng Kongreso yan, pero pagdating uli sa tinatawag na General Appropriations Bill, yung gusto ng Pangulo na sinabit ni NEP, yan din dapat sana ang tatanggapin niya. Pero kung imamanggel na yan or iba-iba na ang siyempre, aangal dapat ang matino na Pangulo. Di ba? Bakit na wala ito? Ito yung, halimbawa, Department of Public Works. Ano ba ang gusto ng Pangulo nung sinabit niya sa NEP? Gusto niya itong ma-address itong mga expenditures na ito na siya yung makapagpabuti sa infrastructure program. Tapos biglang pagdating ng General Appropriations Bill, wala na yung mga gusto niya. So, ibig sabihin, under the Constitution, ikaw ang Pangulo, mayroon kang power of tinatawag na veto power. Pwede mong harangin yung mga pinaggagawa ng mga congressmen for their own benefit, which is no longer for the benefit of the people in the first place. Kasi ang Pangulo, siya yung naglalatag ng anong maganda para sa taong bayan. Pero pagdating sa kanya, pagbalik nung sinumiti niya, nawala na yung mga gusto niya.
At iba na. So paano ako magiging effective na Pangulo to implement my program? Kung binago na ng Kongreso, pagdating sa BICAM, binago na lahat. Kaya kung matino ka, hindi mo papayagan na ang Kongreso ang magdikta ng gobyerno. Pagpalakad ng gobyerno. Kaya nga yung mga insertion, dapat aayawan sana ng Pangulo. Pero noong napakinggan natin si Saldico at nasabi na ininstruksyonan si Pangandaman tapos kinonfirm nung Adrian Bersamin na nag-utos si Marcos na magsingit ng 100 billion, aba, anong nangyari sa kanyang National Expenditure Program? Ha? Siya mismo ang nag-violate, nag-giba ng kanyang National Expenditure Program. Kaya hindi matino ang gobyerno. Kung ikaw presidente, baguhin mo. Tapos, mayroon ka palang intensyon na kikita ka pala doon sa insertion mo. Kasi sabi ni Saldico, after na-insert yung 100 billion na pina-insert ni Marcos, biglang nakakuha siya ng kickback na 25 billion at binigay niya kay Marcos. Anong klaseng presidente mayroon tayo? Walang hiya kang presidente ka. Sasabihin mo, mahiya kayo, pero ikaw pala ang numero unong walang hiya. Oh, what kind of Kaya ako, nananawagan sa ating mga kababayan. Papayag ba tayo na ganyan kamagnanakaw ang isang presidente, according to Saldico, na kumukuha ng 25 billion? Maliban pa doon, mga kababayan, doon sa mga nilatag nilang insertions na hindi po nakaayos doon sa National Expenditure Program. Kasi ang na-insert sa 2025 budget ay nasa 280 billion more or less. Ang binito lang ng ating Pangulo, 29 billion. So napakalaki yung maliban doon sa 100 billion na pina-insert niya, mayroon pang mga ibang in-insert. At doon sa portion na yan, which went to Bulacan, sabi ni Saldico, 52 billion ang nakalap ni Saldico na kickback at binigay niya kay Romualdez at kay Marcos. So matino ba yung presidente na ganyan, mga kababayan? Ako po'y nananawagan sa ating mga sundalo, sa ating mga pulis. Matino ba ang ating Pangulo na kumikita sa sariling pera ng mga taxpayers, sa mga naghihirap na taong bayan? Is that the kind of president? Kaya nga po, kung matino itong ating ombudsman, kasi sinasabi niya, ito, kilala ko ito, na itong ating ombudsman, at doon sa kanyang interview, sabi niya, wala na akong ibang hangarin, kaya ako pinilit na maging ombudsman kasi gagawin ko ang tama. So, nanawagan po kami sa iyo, ombudsman, kung naimbestigahan ang ating vice presidente dahil pinahila nila ng plunder, there is no hindrance for you to investigate the president. He may be immune from suit, but he is not immune from investigation. You should show to the public the accountability of the president kasi may nag-akusa sa kanya eh. Inaakusahan siya ni Saldico na hindi lamang 25 billion at 52 billion ang kinita mo kasi sa 2025 budget lang yan. What about the 2024? What about the 2023? Magkano kinita mo, Mr. Pangulong Marcos? So, bakit hindi, alam mo, sa ating proseso ng batas, pwede kang magpadala ng isang investigador sa kung saan man si Saldico. Ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman